Ngayon pong July 14, 2025 ay meron po tayong isang balita na nagpayanig sa buong mundo ng crypto. Tumama na naman sa bagong all-time high si Bitcoin kung saan ay umabot po siya sa higit $122,000. At sa likod ng tagumpay na ito, may isang pangalan na muling umangat sa spotlight. Si Michael Saylor, ang matagal ng tagapagtanggol ni Bitcoin, kasama ang kanyang kumpanya na tinatawag ngayong Strategy, na dati siyang tinatawag na MicroStrategy. Ang tanong ngayon, paano nga ba niya kinita ang mahigit $31 billion sa unrealized profits? Maliban dito ay ano na rin ang ginawa ng isang buong bansa gaya ng El Salvador para kumita rin sa ganitong market? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Bakit nga ba biglang nag-surge ang presyo ni Bitcoin? Sa mga nakalipas na linggo, unti-unting umakyat ang presyo ni Bitcoin. Pero nitong July 14, sumabog na po talaga si Bitcoin pataas. Umabot po siya sa presyo na $122,666 ayon po sa CoinMarketCap. Ang dahilan, malalakas po na inflow ng pera papunta sa mga Bitcoin ETF. Noong July 10 pa lang, record-breaking po ang pumasok na $1.18 billion sa mga US-based Bitcoin ETF sa loob lamang ng isang araw. Ibig sabihin, maraming institution ang muling nagpapakita ng tiwala kay Bitcoin. Kapag ganito kalaki ang pumapasok na kapital, natural po na tataas ang presyo ni Bitcoin. Gaano po kalaki ang hawak ni Ginong Michael Saylor na Bitcoin? Si Ginong Saylor at ang kanyang kumpanya na Strategy ang tinaguriang pinakamalaking corporate holder ni Bitcoin. Sa ngayon ay hawak po nila ang Bitcoin na may halagang $73.27 billion. Ang nakakabigla, hindi pa nila ibinebenta ang mga ito. Ibig sabihin, unrealized profit pa lamang ito. Hindi pa nila kinokolekta. Pero kung ibebenta nila ito ngayon, kikita po sila ng mahigit $30.87 billion. Ito ang bunga ng matagal na pagtitiwala at pagpupursige ni Ginong Saylor na bumili at humawak lang ng Bitcoin kahit pa noong mga panahong bagsak ang market. Ano naman po ang ibig sabihin ng some weeks you don't just hodl? Nito pong July 13 ay nagpost po si Ginong Michael Saylor sa X, dati po itong Twitter. Ang sabi po niya, some weeks you don't just hodl. May kalakip pa itong larawan ng isang sundalong may hawak na espada na parang handang sumugod. Para sa mga nasa crypto, alam nating ang salitang hodl ay ibig sabihin ay hold on for dear life. Pero dahil sa pahayag na ito, parang sinasabi ni Ginong Saylor na maaaring may susunod na move o baka bibili ulit siya ng Bitcoin. Lalo na ngayong may hawak siyang bagong $4.2 billion mula po sa capital raise ng Strategy. Nagpahinga ba sa pagbili si Ginong Saylor nitong July? Sa kabila po ng pag-search ni Bitcoin, kapansin-pansin na hindi muna bumili ng dagdag si Ginong Saylor ngayong buwan ng July. Baka dahil mataas na ang presyo o baka naghihintay siya ng tamang timing para bumili ulit. Pero dahil may bagong pondo ang Strategy at batay na rin sa mga previous pattern nila, 12 weeks silang sunod-sunod na bumili bago ito. Malaki ang posibilidad na magpatuloy po ang kanilang accumulations sa mga darating na linggo. Dito naman po tayo sa El Salvador. Hindi lamang po si Ginong Saylor ang kumikita. Maging ang El Salvador, ang unang bansa na tumanggap kay Bitcoin bilang legal tender, ay nagbubunyi rin. Ayon po sa Arkham Intelligence, meron na silang 6,237 Bitcoins. At dahil sa pagtaas ng presyo, ang mga ito ay may kasalukuyang halagang higit $763 million. Ang average na bili po nila ay nasa $42,000 per Bitcoin lamang.
Ibig sabihin, halos triple na ang kanilang kinita sa kanilang investment. Ito ay under ng pamumuno ni Pangulong Nayib Bukele na matagal nang naniniwala kay Bitcoin kahit maraming pumupuna sa kanya noon. Ngayon, mukhang siya ang natatawa habang binibilang niya ang kanilang tubo. Para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, ito ay malinaw na sinyales ng panibagong bull market. Ang pag-akyat po ni Bitcoin sa bagong all-time high ay maaaring magdulot ng domino effect. Madadamay po ang ibang altcoins sa pagsipa ng presyo. Kung naghudal ka noon pa man, malamang ay ramdam mo na rin ang kita ngayon. Pero para sa mga bagong papasok, kailangan maging maingat. Oo, exciting pumasok sa ganitong momentum, pero dapat natin na laging tandaan na may risk ang market, lalo na kapag sobrang taas na ang presyo. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay si Ginoong Saylor ay isa sa mga best example ng conviction investor. Hindi siya bumitaw kahit bagsak ang presyo, at ngayon siya ang tumatawa papunta sa bangko, o dapat nating sabihin papunta sa cold wallet. Ang tagumpay ng El Salvador ay patunay din na hindi lang mga kumpanya ang pwedeng kumita sa crypto. Maging mga bansa ay pwedeng makinabang kapag may maayos na plano. Bilang Pinoy, kailangan nating gamitin ang mga ganitong balita bilang inspirasyon, pero huwag din tayong padalos-dalos. Mag-aral muna, huwag basta hype ang sundan. At kung papasok tayo sa crypto, gawin nating long term at may strategy. Hindi po basta tsamba. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.